Sa mga balitang pambansa, nilinaw po ni PNP Chief General Nicolas Torre III na mahigpit nilang babantayan ang pagpapatupad ng direktiba sa paramihan po ng mga mahuhuling kriminal. Ayon nga kay Torre, gusto niyang gawing metric system ang paghuli sa mga kriminal para maging basihan ng incentives at promotion ng mga pulis para lalo silang mahikayat na pagbutihin ang kanilang trabaho. Nangangamba naman ang Commission on Human Rights sa utos po ni Torre dahil baka mauwi ito sa pang-aabuso. Pero ayon sa PNP Chief, bukas siyang makipagtulungan sa CHR at maging sa Public Attorney's Office para tiyakin na mapoproteksyonan ang mga inosente at hindi maabuso ng mga pulis ang kanilang trabaho. I really welcome their cooperation and help on this matter kasi oras na may magbalabis na pulis, sila ang aking aasahan para asuntuhin ang mga pulis na ito. Pag umabuso na dahil gusto ng maraming huli, kahit wala namang ginagawang tao, huhulihin, plantingan, yan po ay ayaw na ayaw nating mangyari. Yan nga po ang tinig ng ating bagong PNP Chief General Nicolas Torre III. Tutol naman po ang ilang doktor sa sinusulong na panukala para maamyendahan ang Universal Healthcare Law. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, hindi kailangan ng ura-uradang pagbabago sa batas dahil hindi naman pa ito na ipapatupad o hindi pa na ipapatupad ang lahat ng probisyon nito. Sa ngayon, tanging sa mga pampublikong ospital pa lamang ipinatutupad ang UHC Law o UHC. Kaya mungkahin ni Limpin, hintayin muna ang full implementation ng batas para makita ang lahat ng problema bago ito galawin. Kabilang po sa gustong pagbabago sa batas ang pagtapyas sa premium contribution sa PhilHealth. Pero ang tingin ni Limpin, gusto lamang magpapogi ng mga senador na nagsusulong nito dahil sa kaliwat ka ng issue sa state health insurer. Mga pasyente rin daw ang mahihirapan kung itutuloy na lamang ito ng basta-basta. Paano natin malalaman kung ano talaga ang mga maaaring maging problema once na na-implement itong universal healthcare? Hindi pa ho natin alam lahat. Therefore, mag-a-amend tayo kaagad ngayon, tapos mag-a-amend na naman tayo in the next few years, no? So, para naman medyo katawa-tawa. Yan nga po ang tinig ni Dr. Maricar Limpin. Sa iba pang balita, korte na ang naghain ng not guilty plea para kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na nahaharap po ngayon sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Tumanggi kasing magsalita ang dating kongresista sa kanyang arraignment sa Manila Regional Trial Court, Branch 12, March 2023. Nang salakayan ng PNP-CIDG ang bahay ni Teves sa Negros Oriental. Nakumpiska noon ang mga hindi lisensyadong armas at maging pampasabog. Plano naman ng kampo ni Teves na maghain ng petisyon para makapagpiyansa. Noong isang linggo, inaresto si Teves sa Timor-Leste at ipinadeport pabalik po ng Pilipinas. Siya rin ang itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo.